ulo ng ating mga nagbabagang balita. Mga pulis na sinibak sa pwesto dahilan sa gulo sa US Embassy, mahigit 6 na puna. Presyo ng gulay sumipa kasunod ng pananalasa ng super bagyong Lawin. Grade 6 student patay ng saksakin ng estudyante na pinuli umano niya. Mga nagpapa 5-6 hinahabol na ng gobyerno. Tampanan kay Dean gahing abroad para sa birthday celebration ni Nadine. At host ng It's Showtime, Chris Buhay ang pasiklab. Mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol! Magandang gabi bayan! Hoy, kabayan ha! Sisimulan na ng Securities and Exchange Commission yung crackdown o paghabol po sa mga nagpapautang ng walang lisensya na katulad po ng 5-6. At kasama sa crackdown ang mahigit sa 3,000 na mga nagpapautang na wala o kulang ang mga papeles. Nagpapatrol si Warren de Guzman. And I also know the many challenges our public school teachers face. Sila lahat. Tali ito sa 5-6. Lahat. Bago pa siya naging presidente, klarong-klarong hindi gusto ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pangungutang tulad ng 5-6 dahil pabigat daw ito sa pamilyang Pilipino. Kaya naman umaaksyon na ang Securities and Exchange Commission o SEC para sugpuin ang lahat ng mga nagpapautang ng walang lisensya. Kasama ng SEC ang PNP, NBI at mga local government unit na mas nakakaalam kung sino ang mga nagpapautang. Entrapment operations and covert, you really have to probably try and borrow and get all the details. Kasama rin sa crackdown ang higit 3,000 mga nagpapautang sa database ng SEC na kulang ang papeles. Maraming maliliit na negosyo na umaasa sa 5-6 at iba pang informal lender tuwing nangangailangan ng pondo. Kasama na rito sina Imelda Cunanan at Ariel Lubiano na nagbebenta ng prutas sa palengke ng Kamuning. Sabi nila wala silang ibang matakbuhan kundi 5-6. Sa bangko may collateral. Kami sa 5-6 walang collateral. Pag sinabi mo, bibigyan ka na basta may paninda ka. Wala silang tiwala eh. Hanapan ka nila ng mga requirements. Ano yung papasa mo kung nagtitinda ka lang sa palengke? Pero nang malaman nila na isa sa mga layunin ng crackdown ng SEC ay pababain ang interes na sinisingil ng mga nagpapautang, sumang-ayon na sila. Pabor sa amin yun, pag mababang interest. Tama lang yun, lalo na sa mga nasa palengke. Ang mahuhuling nagpapautang na hindi pa nagpaparehistro ay pagmumultahin ng 10 hanggang 50,000 piso at maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 10 taon. Pabor ang mga negosyante sa crackdown ng informal lenders para lumiit naman ang ibinabayad nilang interes. Pero gusto nilang siguraduhin ng gobyerno na hindi sila mawawalan ng pagkukunan ng pondo tuwing sila ay nagigipit. Warren de Guzman, ABS-CBN News. Sumipa po ang presyo ng mga gulay matapos manalasa ang super typhoon na Lawin sa Northern Luzon. Ang presyo naman ng mga bulaklak para po sa nalalapit na undas ay hindi lang dodoble, malamang ho triple pa. Nagpapatrol si Doris Bigonia. Napasalampak na lang sa bangketa ang mga nagtitinda ng gulay sa Tuguegarao City. Winasak kasi ng Super Typhoon Lawin ang kanilang palengke. Winasiwas din ng bagyo ang mga pananim na gulay sa probinsya, kaya walang magawa ang mga nagtitinda kundi mag-adjust ng presyo. Tumaas po, sir. Bakit po? Dahil sa gawa ng bagyo, binaha po lahat ng gulay, sir. Ramdam na rin sa Manila ang pagsipa ng presyo. Sa Mega Q-Mart, halos 50% ang itinaas ng mga pangunahing gulay. Pinakamataas ang sipa ng presyo ng okra, dating 25 per kilo, ngayon 50 pesos per kilo na.
Nagmahal din ang ampalaya, mula 50 per kilo, 90 pesos na ito. Ang carrots mula 45 per kilo, 85 pesos na ngayon. Ang kamatis mula 45 naging 65. Ang talong mula 40 umakyat sa 60. 20 hanggang 40 pesos din ang itinaas ng presyo ng sitaw, patatas, repolyo, Baguio beans, sitsaro at bell pepper. Di naman gumalaw ang presyo ng sibuyas, bawang at luya, pero ang siling haba mula 60 per kilo, 110 na ito ngayon. Mahirapan din kami nagtitinda. Siyempre, mahal din ang kuha din namin eh. Namumuna kami ng 40. Instead na bibili ng dalawa, isa lang. Siguro, baka hanggang pagkatapos ng New Year na to. Hindi pa rin kasi nakakabangon mula sa hagupit ng nakaraang bagyo ang rehiyon. Sinundan agad ito ng bagyong Lawin. Yung Karen is supposedly yung initial report nila noon, ongoing yung validation and then pumasok itong Lawin. Very severe daw po ang tama sa Region 2. Yung standing crops nila for rice is 136,000 hectares, for corn is 14,000 hectares. Ito, most likely ito ay tinamaan. This would result to about 5.9 billion for rice and corn. So, vegetables ito, most likely sa Cordillera, meron na tayong about 118.8 million na mga losses. Don't panic, payo ni Direktor Abaya dahil sapat naman ang stock ng bigas. Sa oras na makalap na ang opisyal na datos ng nasalantang mga pananim, nakaantabay naman ang ayuda ng gobyerno sa mahigit 100,000 magsasaka. Pero isang linggo bago mag-undas, asahan ng titriple ang presyo ng mga bulaklak. Kahit naman siguro walang Karen, tumataas ang presyo ng pagpanahon ng undas. 25 million pesos ang inaning pinsala ng Benguet sa gulay at bulaklak. Doris Bigornia, ABS-CBN News. Sa Isabela, napasok na po ng ABS-CBN News ang bayan ng Santo Tomas na ngayon po'y isolated dahil nga na ito'y tinamaan ng matinding hagupit ng Super Typhoon Lawin. Paunti-unti nang dumarating ang mga relief goods pero ito po kakaunti at hindi sapat para sa higit na 30,000 mga katao sa naturang bayan. At live mula sa Ilagan, Isabela, nagpapatrol si Rafi Santos. Rafi, bakit nga ba mahirap mapuntahan ang lugar na yan para nga makarating ang tulong? Rafi? Ted, na wash out kasi ng flash flood na dala ni Bagyong Lawin ang nag-iisang tulay papasok at palabas ng bayan na yan. Kaya ngayon, ang mga bangka lamang ang nagagamit para tumawid dahil mataas pa rin ang tubig baha sa lugar. Mula sa malayo, mistulang isla ang bayan ng Santo Tomas sa Isabela dahil nilamon ng tubig baha ang tanging tulay na nagdurugtong sa bayan at ibang lugar sa probinsya. Ang tanging paraan para makatawid ay ang 2 rescue boat ng probinsya na limitado lang ang kayang dalhin. Mistulang dagat, ang lalim at lawak ng tubig na kailangan nilang tawirin, marating lang ang bayan. Mula sa ere, kita ang pagkakahiwalay ng Santo Tomas mula sa ibang bayan sa Isabela. Ang dating mga palayang nakapaligid, ngayon ay tubig na. Pagdating sa kabilang pampang, bakas ang malawak na pinsalang dulot ng bagyo sa mga tao rito. Ang bahay ni Renato Bengaw, ni Dingding, walang natira dahil sa Bagyong Lawin. Ngayon pa lang tuluyang sumikat ang araw dito sa Santo Tomas, kaya ngayon pa lang niya sinisimulang pagtagpi-tagpiin ang mga putol na kahoy at yupingyerong itinira ng bagyo. Sabi niya, 2 araw na silang sumisilong sa ilalim ng kanilang papag sa ilalim ng isang trapal na kanina lang ay nanakaw pa. Wala siyang perang pambili ng materyales kaya bahala na raw kung anong kalalabasan ng kanyang pagkukumpuni. Nagtitiisa mo na kung meron, kaya nito, kung meron na, tatapal mo na, matyaga ka muna bago parating sa kung may pera, kung kailan ba dadating yung pera, maayos na siguro po ito. Nasa state of calamity na ang bayan ng Santo Tomas, kung saan mahigit 90% ng mga kabahayan ang napinsala. 60 milyong halaga ng agrikultura ang winasak ng bagyo. Pero ang pinakamalaking problema nila rito ay ang banta ng gutom dahil paubos na ang imbak nilang pagkain at inuming tubig. Sa ngayon, hindi na sumasapat dahil hindi lamang wala ng pagkain sa mga tindahan dito at kulang na rin kami sa mga malinis na tubig.
Sa ngayon, Ted, ay mukhang maghihintay pa na bumaba ang level ng tubig yung mga residente dyan sa Santo Tomas bago sila mabuhusan ng ayuda. At ayon nga sa lokal na pamahalaan, aabutin pa raw ng buwan bago maibalik ang kuryente at maibigay ang maayos na signal ng telepono. Ted. Rafi, meron ka bang balita kung kailan posibleng lumapag dyan ang mga choppers ng Air Force para maghatid ng tulong kung yan hindi maabot ng pangkaraniwan lamang na mga uri ng sasakyan? Sa ngayon, Ted, ay wala pa tayong balita, at sa ngayon nga, ang ginagawa nila ay yung 2 rescue boat ng probinsya lamang ang nagagamit para maghatid ng relief goods doon sa bayan na yon at sinasakay ng 6x6 na army papasok nung bayan. Alam mo naman, Ted, maliliit lang yung mga bangkang ganon, so limitado lang talaga yung nadadala nilang mga ayuda mula dito sa probinsya ng Isabela. So sa ngayon ay problema talaga nila ngayon, Ted, yung pagkain at malinis na tubig sa mga susunod na araw. Ted. Maraming salamat, Rafi Santos, na papatrol mula sa Ilagan, Isabela. Samantala, daan-daan po namang bahay ang nawasak sa bayan ng Tuwaw sa Cagayan ng dahil po sa hagupit ng Super Typhoon Lawin. Nanawagan po ang mga residente ng tulong mula kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpapatrol, Jeff Canoy. Sa bungad pa lang ng Tuaw, Cagayan, makikita na ang bakas ng iniwang pinsala ng Super Typhoon Lawin. May mga bahay na tuluyang pinadapa ng malalakas na hangin. May iba na nawala ng bubong. Habang ang isa, buong ikalawang palapag ang tila binunot at winasak. Ang bahay ni Rosie halos haligi na lang ang natira. May mga naisalba siyang gamit pero basa-basa ang mga ito. Nanawagan ako kay Presidente Duterte, tulungan niya naman kami rito sa Cagayan. Hindi lang sa Manila, hindi lang sa ibang bansa, dapat tulungan niya kami rin dito sa Cagayan dahil kawawa naman kami rito sa Cagayan, sir. Sana nga magdala naman siya ng konting suporta para sa amin dito, sir. Matindi rin ang sinapit ng Barangay Baranquag. Daan-daang mga bahay ang nasira, hindi lang ng dahil sa pagbayo ng hangin, kundi sa biglaang pagbaha sa kanilang lugar. Hindi lang malalakas na hangin ang naging problema ng mga taga rito nung kasagsagan ng Super Typhoon Lawin, kundi pati itong biglaang pag-apaw ng Chico River. Kung makikita nyo, dala nito ang napakaraming troso at kahoy. Itong kinatatayuan natin, ito yung provincial road papunta sana sa Kalinga. Pero ngayon hindi ito mapakinabangan dahil sa mga nakahambalang. Damay din maging ang paaralan na pagtingin sa taas, walang bubong, sa baba, puro naman putik. Ang guro na si Flora V, problemado para sa mga estudyante. Pinapaabot ko ang aming taus-pusong paghingi ng tulong, kung ano man ang pwede niyong itulong, lalo na dito sa pag-rehabilitate ng building namin na nawala ang bubong. Ganun na din sa mga material, siguro school supplies, mga books na kailangan ng mga bata. Sa ngayon, nag-iikot pa rin ang mga otoridad sa lugar at inaalam ang lawak ng pinsala. Maraming bayan gaya ng Tuaw ang ngayon pa lang nakakapagbigay ng paunang ulat sa provincial government sa Tugigaraw. Marami pa rin kasing area ang walang signal ng telepono at ngayon lang natatanggal ang debris na nakahambalang sa ilang pangunahing kalsada. Sa huling tala ng Office of Civil Defense, nasa 481 ang totally damaged houses at 1,236 ang partially damaged houses sa Cagayan. 2 ang kumpirmadong patay sa bayan ng Bag-aw. Halos 9,000 pamilya naman ang apektado. Inaasahan na tataas pa ang bilang na ito kapag naabot na ng mga LGU ang mga lugar na hindi pa rin nararating sa probinsya. Jeff Canoy, ABS-CBN News. Nalubog sa baha ang 9 na barangay sa Hermosa, Bataan kahapon. Umabot ang tubig hanggang lampas tao sa ilang lugar. Halos 200 ektarya naman ng palayan ang naapektuhan ng pagbaha. Nagpapatrol, Mike Navalio. Tuloy-tuloy ang buhos ng ulan kahapon sa Hermosa, Bataan. At nauwi ito sa flash flood. 9 na barangay ang binaha. Hindi nakaligtas ang mismong munisipyo at simbahan ng Hermosa. First time na lampas tao yung baha dito sa poblasyon area. Inabot tong lugar nito, Barangay Daungan ng hanggang Bewang. Ilang bahay ang napinsala. May mga residente ring kinailangang i-rescue.
Binabahaman po ang barangay Kataning pero hindi po ganun kalaki at ganun kalakas na agos. Isa ito sa mga bahay na pinasok ng baha kahapon. Ayon sa mga nakatira dito, mabilis at malakas ang agos ng tubig at inabot hanggang dyan sa marka sa pader. Kaya wala na silang nagawa kundi pumatong dito sa kapiranggot na piraso ng pader bago sila tuluyang lumikas. Walang natira sa mga gamit ni Aling Esperanza. As po ako ng taas ng mga gamit namin, kaso lang po, wala rin po akong mapagtasan dahil mababa lang po yung bahay namin. Nawasak ang pader ng bahay ng magkapatid na sina Gerald at Girlie. Bigla po yung kulay, taas ng tubig. Hindi namin nakalain na ganito itong mangyayari, sir. Nakakatakot po, first time po talagang maapaw po dito yung tubig. Alas 7 na ng gabi nang humupa ang baha, pero nanatiling lubog sa tubig ang barangay Almacen at Daungan. Kinaumagahan, tumambad ang epekto ng flash flood. Nagkalat ang putik sa kalye. Barado ang esterong ito ng mga nabuwal na kawayan at puno. Gumuho naman ang isang simentadong bahagi ng garden ni Aling Chato. Halos 200 hektarya ng palayan ang nasira. Inaalam na ng lokal na pamahalaan kung ano talaga ang sanhi ng flash flood. Kung hindi illegal lagi, may mga erosion na nangyari sa may taas. So yun ang kailangan namin i-trace ng DNR at ng Army. Hindi po dulot ito ng illegal na o illegal logging, ano? Halos po puno ng kawayan, ano po, yung mga uprooted pa, ano, ang naging dahilan ng pagkabara rito ng tulay. Para sa magsasakang si Kapitan Jesse, panibagong dagok ang flash flood sa kanilang kabuhayan. Halos kalahati po ng ani talagang mawawala. Nananawagan kami sa gobyerno, lalo sa DA po, na pakitulungan po yung barangay namin. Ang 3 buwang pinaghirapang itanim, baka mawisawala sa magkasunod na hagupit ni Karen at Lawin. Mike Navalio, ABS-CBN News. Posibleng tumagal pa ng hanggang undas ang baha na nararanasan sa lalawigan ng Pampanga. Inaasahan kasi ang pagragasa ng tubig mula sa mga lugar na hinambalos ng bagyong Lawin. Nagpapatrol, Gracie Rutao. Mataas ang sikat ng araw sa buong lalawigan ng Pampanga, pero imbes na humupa, dumami pa ang mga barangay na lubog sa baha. Sa bayan ng Candaba, mula sa 3 barangay kahapon, umabot na sa 11 ang lubog na barangay. Kaya ang lokal na pamahalaan, nagpakalat ng mga dump truck para sa libreng sakay. Sa ngayon ay nakakadaan pa rin ang iba't ibang klase ng sasakyan dito sa Barangay Pasig. Pero kung mapapansin nyo, medyo lumalakas na yung current at halos pumantay na ang taas ng tubig sa daan sa tubig sa ilog. Dahil maraming umapaw na palaisdaan, nasa 20 hanggang 30 pesos lang ang bentahan sa bawat kilo ng tilapia. Mura. Bakit po? Pag malaking tubig dito, mura. Malilit lang. Sa ibang barangay, walang ibang masasakyan kundi bangka. Kailangan nyo maghintay talaga ng bangka? Oo. Kung walang bangka, ako lang sa bahay. Pero pinakamalalim ang tubig sa barangay San Agustin. Nagmistulang dagat ang paligid. Lubog ang barangay hall, mga covered court, pati ang paaralan. Kaya magdadalawang linggo nang walang pasok ang mga estudyante. Kahit mataas na ang bahay, may ilang second floor pa rin na inabutan ng tubig. Ang waiting shed, bubong na lang ang makikita. Aabot ng hanggang 8 talampakan ang taas ng tubig sa lugar mula pa kagabi. Kaya inilikas na ang ilang mga nakatira sa tabing ilog. Kung sakasakali po na merong pumasok na tubig galing from Cagayan to Peñaranda, no? So, magbibigay naman po kami ng babala sa pagtaas ng tubig. Sa tala ng PDRRMC, nasa 71 ng barangay mula sa 6 na bayan ang lubog sa baha. Binaharin maging ang ilang sementeryo na inaasahang tatagal hanggang undas. Dahil bukod sa mabagal na paghupa ng baha, inaasahan din ang pagragasa ng tubig mula sa mga karatig lalawigan na hinambalos ng bagyong Lawin. Gracie Rutao, ABS-CBN News, Pampanga. Samantala, magbibigay naman ng emergency employment ang Department of Labor sa mga nasalanta ng bagyong Lawin sa Isabela. Handa namang magpautang ang SSS, Pag-ibig at GSIS sa mga miyembrong nasalanta ng bagyo. Nagpapatrol si Raya Capulong. Maraming residente ang naapektuhan at pansamantalang nawalan ng trabaho sa Ilagan, Isabela matapos hagupitin ng bagyong Lawin.
Problemado ngayon ang 35 anyos na si Jeneline. Nasira kasi ang kanyang tindahan at wala rin siyang trabaho. Hindi niya tuloy alam kung paano pakakainin ang 5 niyang anak. Gusto kong makapaghanap ng trabaho kagad. Doble dagok naman para kay Jordan ang nangyari. Nawala na nga sila ng bahay, wala rin silang makain. Makakatulong rin po sa amin sa mga mahirap dito na napinsala ng bagyo. Kahit pa paano may pambili ng mga bigas, ganun po, pang supply namin. Bilang tugon, nagpabot ngayon ng tulong ang Department of Labor and Employment. Magbibigay sila ng livelihood assistance sa pamamagitan ng emergency employment. We are giving them an emergency employment of 100 employees for 10 days. 300 yung minimum wage yan 300 per day. Binisita ni Bello ang kanyang hometown sa Ilagan ngayong araw. Nakita niya ang pinsalang iniwan ng bagyo. Imumungkahi niya kay Pangulong Rodrigo Duterte na bisitahin ang mga apektadong lugar sa Region 2 at hihingi rin siya ng extra finance sa Ilagan ngayong araw. Nakita niya ang pinsalang iniwan ng bagyo. Imumungkahi niya kay Pangulong Rodrigo Duterte na bisitahin ang mga apektadong lugar sa Region 2 at hihingi rin siya ng extra financial assistance. Dahil nananatiling nasa state of calamity ang Isabela, handa ang SSS at Pag-ibig na magbigay ng salary loan at calamity relief package para sa mga miyembrong apektado ng kalamidad. Ipinaalam din ng GSIS na meron silang emergency loan window para sa mga miyembro at pensioner na naapektuhan ng kalamidad. Raya Kapulong, ABS-CBN News, Ilagan, Isabela. Pinangangambahan po ngayon na magkaroon ng total blackout sa Batanes dahil sa lumiliit na supply ng langis, habang nakakaubusan na rin ngayon ng mabibiling pagkain dahil sa walang barkong makadeliver ng mga supply. Mula Pasco, Batanes, nagpapatrol, Ron Gagalak. Pilit bumabangon ngayon mula sa 2 magkasunod na bagyo ang pinakamaliit na probinsya sa bansa. Pero dahil nagkasunod-sunod na ang mga bagyo sa Luzon, hindi tuloy makabiyahe ang mga oil tanker dahil sa lakas ng alon. Sa pier nga ng Basco kanina, halos pumapantay na ang dagat at ang pantalan, kaya't nagkukulang na sila sa diesel at gasolina. Good for 30 days na lang ho. So ngayon kung matagal ho masama ang panahon at hindi makarating yon, total blackout din ho kami dito. Sa langis din kasi nakadepende ang supply ng kanilang kuryente at dahil tinumbari ng mga bagyo ang power supply sa ilang lugar, kumakain din ng langis ang mga generator bukod pa sa mga sasakyan. Pero hindi lang langis, halos wala na ring nakukuha sa mga estante ng mga grocery dahil walang barkong makadeliver ng mga supply. Yung tubig wala na rin kasi di ba nung nakaraang bagyo, halos walang tubig na inumin. Kaya nagso-shortage po din sa tubig. Ang NFA rice sapat pa ng hanggang 80 days, pero nagkakaubusan naman daw sa commercial rice, asukal, biskwit, sardinas at iba pang delata. Inaasahang 1 linggo pa ulit bago muling makadaong ang mga barko dito. Depende pa sa magiging kondisyon ng dagat. Pero napatunayan na ng mga Ivatan na kaya nilang mabuhay sa gitna ng kalamidad. Ron Gagalak, ABS-CBN News, Basco, Batanes. Pabalik na po ng Pilipinas si Pangulong Duterte ngayong gabi matapos ang 4 na araw na state visit sa China na nagbunga naman ang naturang pagbisita ng 24 na bilyong dolyar na halaga ng investments at pautang. Nagpapatrol si Willard Cheng. Sunod-sunod ang mga kontratang pinirmahan sa huling araw ng pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa China. 24 na bilyong dolyar ang halaga ng mga kontrata, laman ng investments at pautang na inaasahang makakalikha ng mahigit 2 milyong trabaho sa susunod na 5 taon. Dahil dito, itinuturing ni DTI Secretary Ramon Lopez na matagumpay ang pagbisita. Obviously, parang gripo yan na nabuksan eh. So, even in the areas of tourism, from the current 500,000 tourists, we now expect it easily to double, to triple in 1 year or 2 years. So, ang kailangan natin, more hotels, more
tourism infrastructure. Mag-aalok ang Bank of China ng 3 bilyong dolyar na halaga ng pautang para sa mga negosyante sa Pilipinas, kabilang ang small at medium enterprises o SMEs. In fact, the Bank of China says that this is open to any business, whether you are big or whether you are small, and at that proper time, if the 3 billion is not enough, we are going to commit more. Magpapaseminar din ang Bank of China sa mga nais magsimula ng negosyo. I think that would be a stepping stone wherein they would get a better understanding of our MSMEs. Further down the line, I'm sure they will extend financial loans for the marginalized businessman. 17 kontrata ang pinirmahan ng mga pribadong kumpanya para sa iba-ibang proyekto sa infrastruktura, enerhiya, manufacturing, real estate, agrikultura at maging flood control project. Nakipagpulong din ang Pangulo sa business executives ng China State Grid Corporation, China Railway Construction Corporation, China CAMC Engineering at Huawei Technologies. Tinanggap din ni Chinese President Xi Jinping ang imbitasyon ni Pangulong Duterte na bumisita sa Pilipinas. Sa ngayon, mas malaki ang halaga ng mga investments na ipinapasok ng Pilipinas sa China kaysa sa dinadalang investments ng China sa bansa. Ito ang sinisikap baguhin ngayon sa mas pinasiglang relasyon ng dalawang bansa. Willard Cheng, ABS-CBN News, Beijing. Muntik nang hindi matuloy ang kasal na magkasintahan sa Naga City dahil sa nawala nilang aso. Nagpapatrol, Miles Melia. Sa 4 na taon na pagsasamahan, kailan may di nag-break ang magkasintahan na sina Dominic Bitangcourt at Jaja Ayaw ng Naga City. Pero nasubukan ang kanilang pagmamahalan nang magkaroon ng ectopic pregnancy si Jaja. Matapos ang 2 buwan na pagbubuntis, nakunan siya. Napawi ang lungkot ng magkasintahan nang matanggap nila ang regalong English Bulldog mula sa kapatid ni Jaja. Pinangalanan nila itong Daddy, hango sa aso ng kilalang dog whisperer na si Cesar Millan. Every time na aalis kami, umiiyak po kasi siya eh. Kahit saglit lang, umiiyak na siya. Tapos pagbalik namin, namumula yung mata niya. Kahit ano gagawin namin para masama lang po namin siya. Bidang-bida sa kanilang prenup photo si Daddy. 2 linggo bago ang big day ng magkasintahan, nawala ang alagang si Daddy noong 2 ng Oktubre. Parang naulit lang umano ang sakit na naramdaman nila nung makunan si Jaja. Grabing iyak. Iyak lang iyak. Hindi makakain. Ginamit nila ang social media para manawagan sa nawawalang bulldog. Hinimok pa ang ilang kaibigan na i-share ang kanilang post. Tinadtad nila ng posters ang mga poste at sasakyan na naglibot sa Naga City. Nagkasundo ang magkasintahan, hindi nila itutuloy ang kasal kung hindi mahanap si Daddy. Masasaktan siya kasi syempre naman malapit na po. Pero sabi ko, ayoko talagang ikasal na wala si Daddy. Naintindihan ko naman kasi kahit ako naman, ayoko na matuloy kasi nasa prenup namin, parang makikita namin nasa prenup, sa kasal wala. Nawawarang Ido, ang breed niya po male English Bulldog. Matapos ipanawagan sa ABS-CBN Bicol Morning Show na marhay na aga kapamilya, sunod-sunod ang natanggap na impormasyon ni na Dominic at Jaja. Karamihan ay mga scammers. Pero sinunod ng 2 ang kutob at pinuntahan ang texter sa Barangay Kalawag, Naga sa pag-asang muling makikita si Daddy. Kaya kahit inabot pa ng bagyong Karen noong Oktubre 15, natuloy ang kasal. Karga ng groom nang maglakad papunta sa altar ang English Bulldog na si Daddy at magkasama silang naghintay sa napakagandang bride na si Jaja. Miles Melia, ABS-CBN News, Naga City. Sa kanilang pagrampa sa Star Magic Ball bukas, ibibida rin ng Star Magic Artist ang husay ng Pinoy designers. Ang susuotin na Piolo Pascual, Darren Espanto, Janela Salvador at iba ba? Sa report na ito. Iba ang look ni Piolo Pascual sa Star Magic Ball. Ngayong taon, white tuxedo ni Iverlusky Esteron ang kanyang choice. I've been wearing black for the longest time, so para maiba naman, and this is the 10th anniversary of Star Magic, so you want to make it more special. So for the first time, we're getting a local designer, you know, love your own. Puti rin ang susuotin ni Marlo Mortel na gawa ni Pepsi Herrera. Rockade po siya na coat.
Bale last year kasi naka-all black na ako. Sir Pepsi pa din po yung gumawa. But now, we've decided na off-white naman siya para maiba. Si Jairus Aquino, black velvet tux na gawa ni Ryan Uson, magka-date sila ni Charlene San Pedro na susuotin ng gown na gawa ni Hannah Ong. Siyempre si Charlene na magiging partner natin kasi love team natin si Charlene. Kaya sa mga fans, abangan na nila na kami ni Charlene magsasama. And dapat po, lumabas pa rin na parang sobrang sweet kahit medyo teen na. Excited naman si Darren Espanto dahil first time niya a-attend ng Star Magic Ball at susuotin niya ang suit na gawa ni Francis Libiran. Medyo classic po siya na binigyan ng twist tsaka may konting texture lang. Modern white serpentina gown ang kay Janela Salvador. May date kaya siya bukas? Surprise! I'm just so excited to walk down and flaunt this dress, this gown. All eyes bukas sa brightest stars at love teams sa Star Magic Ball. Pinsala ng bagyo sa Abra hindi pa malaman dahilan sa potol ang serbisyo ng mga telephone companies. NDRRMC nagsagawa ng aerial inspection para makita ang lawak ng pinsala ng super bagyong Silawin. Nagbabaga mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Walang namatay at hindi rin malubha ang pinsalang iniwan ng signal number 4 na bagyong Lawin sa lalawigan ng Abra. Pero may ilang lugar na hindi pa rin makapag-report dahil putol ang serbisyo ng mga telephone companies. Nagpapatrol si George Carino. Simula pa kahapon, walang nadinig na balita kung ano ang nangyari dito sa Abra. Signal number 4 ang bagyong humagupit dito kahapon na nagpaapaw din sa ilog ng Abra. Pero ngayon, kalmado na at business as usual ang mga residente sa bayan ng Benguet. Wala pa nga lang kuryente, pero may mga babaeng nagpapabongga na ng mga daliri sa paa. Kaya kinabibwisit ni Mayor Valera, bakit hindi pa ibalik ang serbisyo ng telco? Ewan ko lang kung bakit nakatayo naman yung tower nila. May battery naman, umandar naman. Walang signal na makukuha na. Hindi naman kasi sa pang-Facebook lang kailangan ng mga taga dito ang serbisyo ng telco. Tulad na lang ng Disaster Risk Reduction Management Office ng Abra. Sa telco umaasa para makakonek sa mga bayan. Problemado tuloy ang PDRRMC. Di makapag-report ng maayos tungkol sa nangyari sa Abra. We only have 11 municipalities pa lang ang pumasok na report. Out of the 27 municipalities. Dahil dito sa communication natin. Sa pinakahuling ulat, umabot ng mahigit 1,000 pamilya ang kinailangang ilikas habang bumabagyo kahapon. Mahigit ding 1,000 bahay ang napinsala, karamihan nasira ang bubong. Milyon-milyong pisong halaga din ang nasira sa pananim, palaisdaan at alagang hayop pati sa infrastruktura. Pero sa ngayon, bukas na ang mga negosyo at inaasahang maibabalik ang serbisyo ng kuryente sa loob ng susunod na 2 araw. George Carino, ABS-CBN News, Abra. Inikot na po ng NDRRMC ang mga probinsyang tinamaan ng Super Typhoon Lawin. Ito para makita ang lawak ng pinsala sa mga komunidad at masukat kung gaano kalaking tulong ang kailangan pang ipadala. Napapatrol, Shara Zambrano. Nang tuluyan ang bumuti ang panahon sa mga lugar na dinaanan ng Super Typhoon Lawin, agad sumakay ng eroplano para tumungo doon ang mga kinatawan ng DSWD, DepEd, DOH at mga taga-pribadong sektor. Ang namumuno sa grupo, si NDRRMC Undersecretary Ricardo Halad at si DSWD Secretary Judy Tagiwalo. Binaybay ng eroplano ang mga dalampasigang bayan ng Isabela, pagkatapos Cagayan. Gusto nilang makita ang lawak ng pinsala ng Super Typhoon mula sa himpapawid. Nang papalapit na ng Tuguegarao, nakita na ang ekta-ektaryang lupang sakahan na lubog sa baha. Lumapad din ang ilang mga ilog at may ilang mga bahay na parang isla nang naiwan sa gitna ng tubig. Ipinaliwanag ni Halad pagbaba ang kahalagahan ng biyahe nila. First hand, makikita, malalaman nila yung tuloy na kailangan ng services na ay magkakaroon dito sa region. Ang malaking concern natin yung epekto ng flooding. It's damage to properties at crops.
Sa Tuguegarao, unang binisita ni Halad ang tanggapan ng Office of Civil Defense na nawasak ng Super Typhoon. Mula rito pilit nagbabato ng impormasyon ang mga kasamahan nila habang winawasak ng bagyo ang gusali. Pagkatapos, nagulat na sa kanila ang mga response cluster officials ng Region 2. 5 ang napaulat na namatay sa Region 2 pero kinukumpirma pa kung may kinalaman ang pagkamatay nila sa bagyo bago isama sa opisyal na listahan ng casualties. Halos 55,000 katao ang apektado at mahigit 4,000 bahay ang nasira. Plano na ng gobernador ng Cagayan na magdeklara ng state of calamity. Income ng tao for the next month, income, yung house yun, marami talagang nawalan ng bahay. Totally nawalan ng bahay. This is the first major super typhoon that the Duterte administration. And I hope it will be the last. But you know, we cannot depend on the hope. Our Bureau is more than ready to provide the assistance. Pagkatapos, Ilocos Region naman ang niliparan ng NDRRMC kung saan lumabas ang bagyo. Bukod sa halaga na makita nila mismo ang laki ng pinsala sa isang lugar, ayon sa NDRRMC, malaking bagay rin na sila ang makita naman ng mga kasamahan nila sa mga probinsya. Nang sa gayon, maramdaman nila na habang nagtatrabaho sila sa mga lalawigan, nandoon naman ang mga nakatataas nila, nakabantay rin sa mga kailangan nila. Shara Zambrano, ABS-CBN News, Lawag City. Kapamilya, magiging maaraw na sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Lawin. Tuluyan ang gaganda ang panahon sa Luzon dahil wala po tayong nakikitang nabubuong sama ng panahon o bagyo na papasok po sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga darating na araw dahil hindi na rin po umiiral ang habagat. Silipin natin ang 3-day forecast para sa mga kapamilya natin sa Cagayan. Maaraw at mainit sa umaga at tanghali pero may chance ng thunderstorms o sandaling ulan tuwing hapon. Napakaliit na po ng posibilidad ng pagulan sa Sabado, Linggo at sa Lunes. 20% lamang. Maaraw na rin sa Baguio City dahil sa Sabado pero posible ang mahinang ulan sa Linggo ng hapon. At dito sa Metro Manila, tignan po natin. Asahan ng maaliwalas at mainit na panahon, posible ang higit sa 40 degrees Celsius na heat index o init na mararamdaman. Sa ngayon kasi umiiral po ang easterlies o malinsangang hangin mula sa dagat Pasipiko. Nasa transition period po tayo at hindi po talagang umiihip ng malakas ang amihan o northeast monsoon na malamig. Para naman sa mga kapamilya natin sa Visayas at Mindanao, mataas ang chance ng thunderstorms sa western section. Sa balita naman sa ibang bansa, tumama na sa southern China at Hong Kong ang bagyong Lawin na may international name na Haima. Bagamat hindi ito tumama bilang isang super typhoon, nagdala pa rin ito ng malakas na hangin at ulan at nagpabagsak ng malalaking puno. Higit 700 flights ang nakansela sa Hong Kong dahil sa bagyo. Samantala kapamilya, mamayang gabi na po ang peak ng Orionid meteor shower. Isa ito sa pinakamaliwanag at pinakamabilis sa shooting stars. Pwede na itong abangan mamayang hating gabi pero ayon sa Pag-asa, bandang 2:00 ng madaling araw ang pinakamagandang oras para abangan ito. 15 meteors ang lilitaw kada oras. Mas malaki ang chance na makita ito kapag hindi maulap at nasa madilim at mataas na lugar. Hindi na kailangan ng binoculars o telescope dahil nakikita po ito sa naked eye lamang. Sakaling hindi maabutan ngayong gabi, tatagal pa ang Orionids hanggang October 25. Yan po lagay ng panahon. Lagi nating tatandaan, ang buhay ay weather lang. Sa pagbabalik ng TV Patrol, pulisya naglabas ng patunay na hindi sila ang pasimuno ng gulo sa US Embassy. Mga rallyista gusto namang papanagutin ang mga pulis. Ilang residente sa Isabela nagbabangka na dahil sa patuloy na pagbaha. Vice President Robredo dumalaw. Ang lahat ng iyan sa pagbabalik ng TV Patrol. Arestado ang 30 drug suspects at isa ang patay sa magkakahiwalay na drug operation sa Cavite. Kasamang ni-raid ang isang Shabu Tiangge sa bayan ng Imos. Exclusive, nagpapatrol, Dominic Almilor. Sinalakay ng mga tauhan ng Cavite Provincial Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group ang isang bahay sa Barangay Putol, Kawit, Cavite. 7 drug suspects ang naabutang nagpapat session. Nakuha sa kanilang 14 na sachet ng hinihinalang shabu, buy bust money at drug paraphernalia.
Sunod na ni-raid ng mga pulis ang Sabut-Sangge sa Ordonez Compound sa Paliko 4 sa Imus. Katatapos lang ng isang grupo sa kanilang pot session. Ang isang bata walang tigil sa kakaiyak habang nakayakap sa tatay niyang si Joniso Liberato na umano'y nagpapatakbo ng Sabut-Sangge. Bago marating yung kanilang pinaka-hideout, marami kang lulusutan na paligo-ligo. Kampante sila gumamit doon kasi inisip siguro nila bago makarating ang pulis doon, nakaalis na sila. Some na drug suspects ang inaresto. Lahat sila umaming suki na sa pagkuha ng droga sa na-raid na Sabut-Sangge. Sa Poblacion 1A, arestado rin sa buy-bust operation ang dimagtulak ng droga. Sa Dasmariñas, Cavite, patay sa buy-bust operation ng isang alias Randy matapos umano makipagbarilan sa mga operatiba. Sugatan naman si Michael Araan at arestado ang 3 niyang kasamahan na nakuna ng siyam na sachet ng suspected sabu. Hinuli rin ang negosyante si Farida Maraw sa kanyang bahay matapos makitaan ng 5 sachet ng droga. 3 pang tulak ng droga ang nahuli sa magkahiwalay na buy-bust operation sa General Trias at Bacoor. Ayon sa Cavite PTO, kahit higit 1,000 drug suspects na ang naaresto at halos 50 naman ang na-neutralize sa mga police operations, marami pa rin umanong mga adik at tulak ang hindi natitinag sa mahigpit nilang gera kontra droga at tuloy pa rin sa illegal drug trade. Tulad na lang ni Alberto Mayagaw na napaiyak nang tanungin kung bakit niya pinasok ang pagbibenta ng droga. Kinarit ko na rin. Mas madali sir pera kasi doon sir. Kasi dapat mabigyan sila talaga ng livelihood. Kalimitan ng mga nahuli pag tinanong namin dahil sa kahirapan ng buhay. Higit 14,000 drug users at pushers na ang sumuko sa buong Cavite mula Hulyo. Dominic Almelor, ABS-CBN News. Muling nagtipon-tipon ang mga militanteng grupo sa Mendiola kanina at nanawagan sila kay Pangulong Rodrigo Duterte na papanagutin ang mga pulis na sangkot sa marahas na dispersal ng protesta sa tapat ng US Embassy noong Miyerkules. Nagpapatrol si Rafael Bosano. Payapang nagmarcha kanina ang mga katutubong grupo mula Welcome Rotonda hanggang Mendiola. Pero kung noong mga nakaraang araw ay pagsulong lang ng foreign independent policy ang kanilang sigaw, ngayon nananawagan sila kay Pangulong Duterte na papanagutin ang mga pulis na nagmalabis kaya nagkagulo sa rally sa tapat ng US Embassy. Sa videong isusumite nila kay Pangulong Duterte, bukod sa pag-atras abante ng police mobile na minamaneho ni PO3 Franklin Ko na ikinasugat ng maraming ralista, makikita rin ang pagpalo ng mga pulis sa kanilang hanay. May video rin sila ng pagsabunit ko sa isa sa mga ralista. Para sa mga katutubong ralista, ito na ang pinakamarahas na dispersal na kanilang naranasan. Isa si Pia sa mga napilayan matapos masagasaan ng police mobile. Pero buo pa rin ang kanyang loob na sumabak sa panibagong rally kanina. Ang pagpapanagot sa lahat ng mga perpetrators ng krimen na ginawa laban sa mga mamamayang Moro at mga katutubong mamamayan. Gusto po naming may managot at makulong sa lahat ng karanasan na naranasan ng aming mga komunidad. Aminado si Renato Reyes na walang permit ang kanilang rally, pero hindi raw ito dahilan para maging ganoon na lang ang trato ng mga pulis sa kanila. Malinaw-linaw naman dun sa video na nakita natin, kalmado lahat no? Bago nagsimula yung gulo dahil pinag-utos ng isang opisyal na disperse na. Ang seal ng US Embassy, kapalit ng buhay ng mga kapatid ninyong katutubo at Moro, yun ang mensahe na nakikita namin. Sinunog pa ng mga ralista ang bandila ng Amerika bilang simbolo ng panawagan nilang putulin na ang ugnayan dito ng Pilipinas. Maya-maya, nagpa siya ng pumasok ang mga lider ng iba-ibang grupo sa loob ng Mendiola, bit-bit ang video ng dispersal at isang sulat para sa Pangulo. Di gaya noong isang araw, maayos ang kanilang pakikipag-usap sa mga pulis. Pero sa layo ng kailangan lakarin, hindi na ito kinaya ni Pia kaya binuhat na siya ng kasamahan. Nahirapan ng grupo na makapasok sa gate ng Malacanang. Nagtagal pa ng ilang minuto bago nagpa siyang ilan sa kanila na wag nang tumuloy. Hindi kami pinapapasok Bakit ho? Hindi po namin alam maayo pa nung inauguration at saka nung SONA. Si Presidente mismo ang personal na nakikiharap sa amin. Pero di nagtagal, sinundo ang grupo ng isang sasakyan at nagpunta sa Malacanang kung saan tinanggap ang kanilang sulat para kay Pangulong Duterte. Pasado 4:00 ng hapon nang matapos ang rally sa Mendiola.
Nakatakdang magsampa ng kaso ang grupo laban sa mga pulis Maynila. Kasama rin maghahain ng reklamo ang kinuyog na jeepney driver. Rafael Bostano, ABS-CBN News. Nilabas po ng pulisya ang kanilang panig sa maraskapong dispersal ng mga nagprotesta kahapon sa US Embassy. Ayon sa kanila, wala po sanang nangyaring gulo kung hindi unang nanakit ang mga militanteng grupo. Nagpapatrol, Miguel Dumawal. What he thought. Hindi kami sinungaling. Ito ang giit ng PNP sa mga batikos matapos ang marahas sa dispersal ng mga rallyista sa US Embassy nitong Miyerkules. Kanina, mismong si NCRPO Chief Oscar Albayalde ang kumausap sa Police Maynila na nakaharap ng militanteng grupo. Dito ipinakita ang dalawang video na ayon sa PNP ay makakapagpatunay na hindi sila ang nagsimula ng gulo. Kita sa isang video ang pagmarcha ng mga rallyista bago diretsong tuburin ang mga nakaharang na pulis. Sa kabila nito, iginiit ng PNP na ipinairal ang maximum tolerance sa sumunod na 2 oras. Dito umano nakakuha ng pagkakataon ang mga nagprotesta na i-vandalize ang bakod ng embahada. Pero nagkabakbakan muli. Never in the history that the PNP will start any violence, especially during CDM operations. So hindi po totoo dito na sinungaling ang PNP. Hindi po kami nagsisinungaling na kami ang nag-umpisa ng gulo. Pagdating pa lang po nila, maggulo na sila. Kinwestiyon din ni Albayalde ang pagiging bayolente ng mga rallyista. Siguro yung mga kapatid natin na nagpo-protesta, baka mas gusto nilang may masaktan sa kanila for media mileage, for sympathy. But then again, we cannot let our people also to trample with our laws. Otherwise, there will be anarchy. Ipinangako naman ng NCRPO ang suporta sa mga nasangkot na pulis. 60 pulis ang nirelieve muna sa kanilang pwesto habang isinasagawa ang investigasyon. Kasama rito ang 8 opisyal at si PO3 Franklin Co na siyang nagmaneho ng police van na nakasagasa sa ilang militante. Sa video na ipinakita ng PNP, kitang sinuyag ang van na nagtulak sa unang driver nito na lumabas. Dito na sumakay si Co at saka inatras ang sasakyan. Pero giit ng mga opisyal, hindi sadya ang pananagasa. Kahit mga pulis po natin, nabangga at nasmokotik na rin pong masagasaan. Iba-iba naman po ang tao. I do not know what was in his mind at that time. If it can be shown na excessive nga talaga, unreasonable, or yung kanyang actions, then we will not tolerate that. We will not tolerate. And if needed, then we have to impose sanctions. 3 hanggang 4 na araw ang hihintayin bago lumabas ang resulta ng neuropsychiatric test ni Co. Ayon kay MPD Director Joel Coronel, maliit ang record ni Co at mataas pa nga ang mga grado bilang pulis. Ito'y sa kabila ng insidente noong 2010 kung saan itinuturo si Co na nanakit din ng mga rallyista sa Maynila. As our records show against him regarding that particular matter, unless it can be documented or someone will come out and testify or present an affidavit, we'll investigate the matter. Nangako naman ang MPD na makikipagtulungan at walang itatago sa pag-arangkada ng investigasyon. At kung mapatunayang nagmalabis sa puwersa ang mga pulis, ay pananagutin ang mga ito. Miguel Dumawal, ABS-CBN News. Sa pinakahuling tala naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, aabot na sa 7 ang naitalang patay sa Bagyong Lawin. Karamihan sa mga ito ay dahil sa landslide. Higit 20,000 pamilya naman ang naapektuhan ng pananalasa ng Super Typhoon kung saan higit 10,000 sa mga ito ay nananatili pa rin sa mga evacuation center. 65 barangay ang nananatiling lubog sa baha sa Pangasinan at Pampanga. Nakararanas naman ng power interruption ang nasa 60 syudad at lalawigan sa Region 1, Calabarzon at buong Cordillera Administrative Region. Nag-abot ng tulong sa mga binagyong lugar sa Isabela at Cagayan si Vice President Leni Robredo. Isang barangay naman sa Benito Soliven sa Isabela ang isolated pa rin dahil sa pag-apaw ng ilog. Nagpapatrol, Harry Tulio.
Nagbabangka na ngayon ang mga gustong makatawid sa Barangay Yeban Norte sa bayan ng Benito Soliven sa Isabela. Isolated ang lugar dahil sa matinding baha bunsod ng pag-apaw ng ilog. Wala na ring bubong ang karamihan sa mga bahay. Hanggang ngayon, nininervyos pa rin si Lola Margarita dahil sa nangyari. Ulilak ti asawa. Sabi niya, nangyari pa daw ang trahedya kung kailan wala na ang mister na makakaramay niya. Pero para sa ilan, biyaya ang baha dahil sagana ang mga isda. Pinadapa rin ng bagyo ang mga pananim. Samantala, nasa evacuation center pa ang higit 200 residente. Sa Kawayan City, hindi pa rin madaanan ang Alicaucao Bridge matapos lumubog sa baha. Kahit nasa state of calamity na dahil sa dry spell, magdedeklara ng isa pang state of calamity ang Isabela. Sa Tuguegarao City sa Cagayan, unti-unti nang bumababa ang tubig baha. Kaya ang mga residente nagsisimula ng maglinis ng kani-kanilang bahay. Nabuhayan naman ng loob ang mga taga-Cagayan sa pangakong tulong ni Vice President Leni Robredo na bumisita ngayong araw. Tinatanong natin si Gov ano yung pinaka-immediate na kailangan. Pero yung long term sa akin, yung mas pabahay. Sana po matupad po yung sinabi niya po na pangako niya po sa amin na tulungan niya po kami. Binisita rin ni VP Leni ang Ilagan Isabela. Iginiit din niyang panahon na para ikonsidera ang paggawa ng mga bahay na matatag sa kalamidad. Tulad na lang ng mga bahay na bato sa Batanes na hinagupit din ng mga bagyo kamakailan lang. Haris Julio, ABS-CBN News. Sumabak na po sa mga elimination round ang Philippine Dragon Boat Federation team sa World Cup sa China. Umaasa ang mga Pinoy na makakapasok sa medal race bukas. Mula China, nagpapatrol, Dayang Castillejo. Sobrang lamig at maulan ang panahon sa Jiangsu, China, pero tuloy pa rin ang tagisan sa World Cup ng Dragon Boat sa Lake Taihu sa Wujin District. Unang sumabak sa 1,000 meters mixed ang Philippine Dragon Boat Federation team. Sa isang boat, 10 babae. Sa pangalawa, ang 10 lalaki. 2 ikot ng 500 meters ang karera. Pinagsama ang time ng mga babae at lalaki para sa total time. Sa Heat 1, ang Pilipinas kasama ang Canada, Macau at China Team 2. Pangatlo ang Pilipinas sa heat sa time na 10 minutes 22 seconds. Sobrang hirap talaga yung race namin ngayon kasi nagsasama yung lamig saka yung bigat ng tubig. Ganun kahirap dito ang laro. Kalaban ng Pilipinas ang mga powerhouse teams ng China, Russia, Great Britain, Chinese Taipei, Thailand, Canada, Macau, Hong Kong, Australia at Germany. Philippines, China, they are very strong, so we'll see along the way. It could be pretty interesting. Sa quarterfinals, lumaban ang Pilipinas at bumuti ang time sa 10 minutes 04 seconds pero hindi nakapasok sa final. Sa 400 meters mixed relay, tinalo ng Pilipinas ang Chinese Taipei sa kanilang heat sa time na 1 minute 51 seconds. Sasabak pa rin ang Pilipinas sa 100 meters, 200 meters at 500 meters category. We have to take one race at a time kasi nakikita nyo lang, hirap pumasok. So right now, I'm happy to say na we were able to advance to quarterfinals in spite of the weather condition. 11 bansa ang kalahok na maglalaban para sa 5 gold medal. Susubukan ng PDBF Team Philippines na maging overall champion. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Guangzhou, China. At abangan, Pangulong Duterte pinakamataas ang trust at approval ratings sa hanay ng mga opisyal ng pamahalaan. Japan at Amerika hihingian ng paliwanag si Pangulong Digong sa inihayag niyang foreign policy. 4 na mga senador nais namang magsagawa ng hearing. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng TV Patrol. Marami po ang nabigla sa inanunsyo kagabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hihiwalay na siya sa Amerika. Ito sinundan ng maraming katanungan. Pero ang paglilinaw, tila hindi pa kayang ibigay ng mga mismong tauhan ng Pangulo. Napapatrol, Sherry Ann Torres. I announced my separation from the United States. Both military but economics also.
Ito ang pahayag ni Pangulong Duterte kagabi sa Philippines-China Trade and Investment Forum na dinuluhan ni Chinese Vice Premier Zhang Gaoli na umani ng iba't ibang interpretasyon. Maliwanag man kasi ang sinabi ng Pangulo na pinuputol na niya ang ugnayang pangdepensa at negosyo ng Pilipinas sa US kapalit ang pagkiling sa China. Iba ang paliwanag ng mga tauhan ng Pangulo. Realistically, hindi mo naman mahihinto yung pagtatransaction. Ang daming investments na nasa atin ngayon from US. What we are really going to do is to rebalance our economic relations from too much dependence on the West to the Asian region. Ang gihit ng palasyo, walang kailangang ikapanik sa mga pahayag ni Duterte, lalo't salita pa lang ito. Since wala pa tayong pagbabasehan na papel, hindi kailangang mag-worry or mag-react tayo kung ano man yung nasabi ng Pangulo. Pero maging ang gobyerno ng US at Japan, lito sa gustong tumbukin ni Duterte. Ang Japan hihingi rin ng paglilinaw kay Duterte sa pagbisita nito sa kanilang bansa. Sa kabila nito, I will say again today, we remain rock solid in our commitment in the mutual defense treaty that we have with the Philippines. Si dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario di maiwasang magluksa para sa bansa matapos marinig si Duterte. We must consider that what is unfolding before us must be considered a national tragedy, which does not need to happen. It is our earnest hope that this most unfortunate declaration can be corrected. Pero si dating Senador Juan Ponce Enrile, tinawag na wish lang ang mga sinabi ni Duterte. Hindi naman anya ganun kadaling kumala sa US dahil ang Pilipinas at US kapwa may mga tratadong pinirmahan noon pa. Until those things are abrogated, we are still morally bound to that relationship. Ang punto naman ng ilang kabataang nakausap namin, sinasabing masama yung naging influensya ng US sa atin. Hindi matatanggal yung tuta, kundi nagbagong bihis lang na tuta. Ang iba, ayaw na lang magsalita. Matapang man ang naging deklarasyon ng pagkala sa Estados Unidos at pagkiling naman sa China, nag-iwan pa rin ng maraming tanong ang mga sinabi kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ang apela na nakararami, bigyang linaw ito ng husto ng kampo ng Pangulo dahil ang nakasalalay dito hindi lamang ang interes ng bansa, kundi ang kinabukasan ng mga Pilipino. Sharian Torres, ABS-CBN News. Samantala, naglabas po ng pahayag ang apat na mga senador ng Liberal Party kaugnay sa independent foreign policy ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senador Leila de Lima, Franklin Drilon, Kiko Pangilinan at Bam Aquino, sang-ayon sila sa pagkakaroon ng independent foreign policy ng Pilipinas na hindi maka-Amerikano at hindi rin maka-China kundi pro-Filipino. Dapat raw ikonsidera ang halaga ng mga investment at remittances ng mga OFWs na bumapasok sa ating bansa. Suportado nila ang resolusyon ni Senator Aquino na humihiling ng Senate hearing sa Foreign Policy Direction ng pamahalang Duterte para bigyan proteksyon ang interes ng bansa. Sa pamilya, nanguna si Pangulong Rodrigo Duterte sa may pinakamataas na trust at approval rating sa mga opisyal ng pamahalaan. Ito ay base sa latest survey ng Pulse Asia. 86% ang natanggap na approval rating ng Pangulo, 11% ang undecided at may 3% na disapproval. Pumangalawa naman sa kanya si Vice President Leni Robredo na nakakuha ng 66%. At sinundan ni Senate President Aquilino Pimentel. Pagdating naman sa trust ratings, 86% ang nagsabing tiwala sila kay Pangulong Duterte habang 65% naman ang nakuha ni VP Robredo. Sinusundan siya ni Senate President Aquilino Pimentel. Isinagawa ang survey mula September 25 hanggang October 1 sa 1,200 respondents. Mayroon itong error margin na plus or minus 3%. Matinding pinsala ang dulot din ng super bagyong Lawin sa lalawigan po ng Apayao. Na-isolate ang 2 barangay dahil sa pag-apaw ng ilog. Exclusive, nagpapatrol, Ivan Abilie. Hindi pa man naglalandfall ang bagyong Lawin, ramdam na ang dala nitong hangin sa lalawigan ng Apayao. Maagang lumikas ang mga residente sa sports center sa Luna. 2:00 ng madaling araw kahapon nang hambalusin ng bagyo ang lalawigan.
Pagsapit ng liwanag, ganito na ang itsura ng mga bahay. Maraming puno at poste ng kuryente ang nagbagsakan. Higit 1,000 residente ang na-isolate sa barangay Malibang at Sibod sa bayan ng Pudtol. Dahil sa pag-apaw ng Apayao River na isolate yung dalawang barangay dito sa Pudtol, Apayao, kaya kinailangan pang gamitan ng loader para lang matawid yung baha at maihatid itong mga relief goods dun sa mga residente. Magpatulog na sir. Sabi ni Christopher, magpapatulong sila lalo't wala na raw naiwan sa kanilang sagingan at kubo. Ginawa po namin, pupunta kami sa ilalim ng yung mga kama, tapos doon na kami natulog. Agad ding bumaba ang tubig sa ilog. Tinatayang aabot sa higit 2 milyong piso ang pinsala sa mga maisan, palayan at taniman ng saging. Kailangan natin mag-declare pa rin ng state of calamity para kung sakasakali ma-release natin yung mga funding to support especially mga farmers. Higit 2,000 pamilya ang apektado, habang higit 400 mga bahay ang nasira dahil sa pananalasa ng bagyo. Pahirapan din ang komunikasyon sa lalawigan. Ivan Abilie, ABS-CBN News. Sunod-sunod ang breakup sa showbiz, habang patuloy naman ang baby boom. Gaya ng pagiging first-time daddy ng lead vocalist ng parokya ni Edgar na si Chito Miranda. Nagpapatrol si MJ Felipe. Naghiwalay, nagkabalikan, nag-break ulit. Ganito ang love story ni Jake Cuenca at model girlfriend na si Sarah Grace Kelly. Marso ng taong ito nang mag-break ang dalawa, pero matapos ang 3 buwan, nagkabalikan ulit. Pero ngayon, tinapos na nila ang relasyon dahil sa conflict of interest at long-distance relationship. Marami din ang nagulat sa split up nina Elmo Magalona at Janine Gutierrez. Kinumpirma ito ni Janine sa isang panayam at sinabing oras at magkaibang working environment ang dahilan. Tikumpa si Elmo sa issue. Matapos manood ng winning game ng Ginebra noong Miyerkules, inanunsyo ni Denise Laurel sa kanyang Instagram na friends na lang sila ng Ginebra basketball player na si Sol Mercado. Nakatakda sanang ikasal ang dalawa ngayong taon. Hindi raw siya niloko ni Sol at walang ginawang mali ang boyfriend. Sa gitna naman ng championship game, nag-propose ang Ginebra player na si Mark Cagiwa sa kanyang Phil-Australian girlfriend na si Lauren Hudson. Kwento ni Mark, una niyang binalak na mag-propose bago pa magsimula ang championship game. 12 years nang magkarelasyon ang dalawa. Matapos naman ang matagal na paghihintay, sa Nobyembre na isisilang ni Mariel Rodriguez ang kanilang baby girl na si Maria Isabela. Hanggang ngayon, wala pa ring US visa si Robin para masamahan sa panganganak ang misis. May pag-asa naman, malaking pag-asa. Nakakuha na kami ng receive letter galing sa homeland. First-time dad naman ang bokalista ng parokya ni Edgar si Chito Miranda. Sa Nobyembre, manganganak ang asawa niyang si Neri Naig na naging maselan ang pagbubuntis. No, very difficult talaga. Sobrang hirap. Kasi she had nag-miscarriage siya ng first baby namin. So yung second, talagang ingat na talaga siya. Alfonso Miranda III ang ipapangalan nila sa kanilang baby boy. MJ Felipe, ABS-CBN News. Nadine Losle i-celebrate naman ang birthday sa Korea kasama si James Reid. At ang buwis buhay na pasiklaban sa It's Showtime. Tampok sa mga kwento ni Mark Logan sa pagbabalik ng TV! Sumiklab po ang isang grass fire sa isang sementeryo sa Tuguegarao City, Cagayan. Nagsimula po ang apoy nitong 6:00 lamang ng gabi. Pero agad pong naapula ang apoy. Wala pong naiulat na namatay o nasaktan sa naturang insidente. Inaalam pa ang pinagmulan ng naturang grass fire. Bumagsak naman ang isang Cessna plane sa barangay Sampangan, Santiago, Ilocos Sur kaninang 3:00 ng hapon. Nakita na po ang kinaroroonan ng eroplano at patuloy ang search and rescue operation sa 2 student pilot na sakay nito. Inaalam pa kung ano ang naging dahilan ng pagbagsak ng eroplano. Patay ang isang 12 taong gulang na bata sa Davao City matapos saksakin sa ulo ng kanyang kaeskwela. Nag-ugat umano ang away ng dalawa sa pambubuli ng biktima sa suspect. Nagpapatrol si Vina Araneta. Galit at hinagpis ang nararamdaman ngayon ng pamilya ng isang grade 6 pupil sa F. Bangoy Elementary School sa Davao City.
Namatay ang bata matapos saksakin sa ulo ng kanyang schoolmate noong Huwebes ng tanghali. Agad nadakip ng mga pulis ang suspect. Giit niya, napuno lang siya sa pambubuli ng kaeskwela na madalas umanong manghamon ng suntukan. Pero hindi niya umano sinasadyang mapatay ito. Nanggawa sila. Sabi ng principal, bullying ang punot dulo ng away. Nangyari ang krimen sa labas ng school premises dahil mahigpit nilang ipinagbabawal ang bullying sa eskwelahan. Inaalam pa ngayon ng mga pulis kung sino ang may-ari ng kutsilyong ginamit ng suspect sa pananaksak. Itinago kasi ito sa labas ng eskwelahan. Gusto ring paimbestigahan ng DepEd ang kaso. Dahil sa nangyari, mas hihigpitan ang pagpapatupad ng anti-bullying sa mga paaralan. Strict implementation of the provisions of Republic Act 10627, which is the anti-bullying law. Ang importante magod really is for the school to really look into all angles. Ayon sa isang psychologist, dapat agad maagapan ang pambubuli dahil nakakaapekto ito sa kaisipan ng isang bata. Parehong biktima ang binubuli at nambubuli. Bullies are also bullied in the family, addressed in a structural and even in a cultural sense, particularly itong mga kabataan natin ngayon who are vulnerable to violence. Malaking papel din ang kailangang gampanan ng paaralan para maagapan at maiwasan ang bullying. Mas mabuting kinakausap ang mga nabubuli at nangbubuli para malaman ang kanilang problema. Isinailalim na sa counseling ang suspect. Ililipat na rin siya sa isang rehabilitation center sa Davao City para dumaan sa psychosocial intervention. Vina Araneta, ABS-CBN News, Davao City. Katatapos lang ng 8th monthsary ng Team Rio na James Reid at Nadine Lustre. Ngayon, ibinunyag nila ang birthday getaway para kay Nadine sa susunod na linggo. Yan at iba pa sa pagpapatrol ni Marie Lozano. Patunay na when it rains, it pours. Dahil walang humpay ang endorsements ng JD. Pero kahit puno ang schedule, priority pa rin nila ang isa't isa. Ikinwento ng Jadine, simple man, espesyal ang kanilang 8th monthsary noong October 11. No, it was super simple lang. Shopping. Some shopping and then had dinner, had some sushi for dinner. Extra special naman ang magiging birthday celebration ni Nadine. Ibinunyag ng dalawa, pupunta silang South Korea. Yeah, we're going to Korea. Oh, wow. For Halloween. I was there last year, but then kasi it's super fun. We have two sets, two different costumes because we couldn't decide. Surprise! Secret! Surprise! Wala nang mahihiling pa si Nadine, pero binahagi na rin nila ang kanilang dream project. Action movie. Really? Wow, that's Ever since we wanted to do action. Yeah, we've always had this idea of having like a Mr. and Mrs. Smith. Pero sa ngayon, nakasentro ang atensyon nila sa seryeng Till I Met You. Alam ng Jadine, gusto ng mga fans na bumalik ang sentro ng storya sa love story ni Basti at Iris. We wanted to be a surprise. But all the characters have a very important arc. Right now, we're going through Ali's arc. It's a very important part of our love triangle. Samantala, naging daan naman ang role ni JC Santos bilang Ali sa Till I Met You para palawakin ang HIV campaign ng Red Whistle Movement. Sa World AIDS Day kahapon, nagpa-HIV test pa siya. I want to be able to make the young people of my generation self-aware of the HIV and AIDS epidemic. Ayon sa Jadine at kay JC, hindi lang kasi iikot sa romance nila ang Till I Met You, kaya di dapat palampasin ang mga revelasyon. Marie Lozano, ABS-CBN News. 7 taon na ang It's Showtime at isa ng tradisyon ang magpasikat portion kung saan patalbugan sa performances ang mga host ng noontime show. Ang mga buwis-buhay na pasiklaban tampok sa mga kwento ni Mark Logan. Sa ikapitong It's Showtime anniversary, muling nagdibay-dibay ang mga host into 5 groups. Noong
Noong Lunes, walang-wala, Papa P ang bumulaga at inulam ng madla. May na-miss, may pinaglaruan, nainis, may nagnakaw pa kasi ng kiss, kaya nag-walk out ang peg. Kuya Billy to, nagsuscore na sila. Bong Jong. Martes, iconic opening, Manoy Eddie Garcia. Sinundan ang high-tech pasabog ng tambalang Gong at Jong, kung saan walang puwang ang maingay na gong sa maladota pa more nilang presentation. Pangit yung performance. Miyerkules, ito naman ang pakabog ng team ni na Juke Steady at Charil with Mariel. This is the encore with our latest single, Ganito Mari. Tema nito pang TNT, hindi tawag ng tanghalan, kundi techno ng tanghalan. Ano ba? Meron ba kayong matinding pinagdaanan? Uy! Huwebes, sinimulan ng tambalang 80s, Chiang Ami at Chong Joey na naka-harness, combination ng flying at colors. Bumahanga daw ng liniment na sponsors. At may ibig sabihin palang pang Red Cross na outfit ni Ann Curtis Smith. Kasama niya sina Don Chiang at Gertrude Krisha, nahiya naman ang Avengers sa kanila bigla. Lahat na panganga. 7th anniversary, so kailangan pasabog. At ngayong Biyernes, hindi basta nagpa-boom panes ang unkabogable na si Vice Ganda, Zeus at Kuya Kim. Anti-discrimination naman at gender equality ang mensahe ng short and sweet na atake sa struggle sa pag-come out at acceptance sa LGBT community. Bukas, hahatulan ng mga hurado ang mga week-long nagpasikat. Kung wala siyan, nakabitin pa malamang. Marami pang bintana ang dapat punasan. Matt Logan, ABS-CBN News. Kita mo na, pare. Ted, kita mo na. Gagawin din natin. Yun ang paggagawa naman sa atin. Para? Diyan siya, pa sa anibersaryo ng TV Patrol. Saka naman sa Tower. Tower. Baka makuryente ka ron, kuya. Baka mangisay ka doon. Yun nga ang ano doon, ang thrill. Ang thrill, ang suspense na may kuryente. Ay ta! Sunod kami siyan. Kuya, panonoorin ka na lang namin, ha? Hindi, tayong tatlo. At yan ang mga balita na sabi ni Direk, tayong tatlo. Sabi mas malawak. Kasama si Gretchen. Ano gagawin ni Gretchen? Ha? Siya nagbo-volunteer, Sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kapamilya, 65 days to go. Pasko na, ang lapit na pala, no? Sa ating malasakit sa isa't isa, maihahatid natin ang pag-asa. Ayun, no? Buhay na naman siya. Sino yan? Yung manika ni Mr. Bean. Maraming salamat at magandang gabi! Bayan, have a nice weekend!